Mahirap din ba yung pamilya niyo nung araw? Ay, ano talaga sir, kasi siyempre alam mo naman yung pagsasaka, yung mga parents natin, alam mo naman yan. So, talagang namulat din tayo sa ano, mga trabahong bukid talaga. Opo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Marami na bang mangga sa, sa backing area? Meron. Doon. Punta natin? Doon tayo sir. Parang marami na yata yung pack nila. So, balik na tayo doon sa start. Kaya gusto natin sumakay doon sa motor, sir. Baka experience lang tayo ng harvest ng mababa. Ito sir, ito. Ah, okay. Ayan na, maraming bunga. Saan? Naiguan, samad? Saan? Dako? Ah, doon daw. Ayan, naka-experience. Talaga, ayan. Okay, ha? So gusto niyo bumagal yung trabaho? Ako taga-harvest. Ha-hire kayo ng taga Manila, taga Luzon. Pwede na, harvest na lahat to eh. Ayan. Ayan, mabigat na ha? Mabigat na. Ayun, ilagay na sa kaing. Okay na na. Ayun. Lagay sa kaing. Papuntamaan si Ma'am Sophia. Gagmay siya pero bugat, boy. Boy, yung camera mo. Kaya magpa-picture tayo kay Ma'am Sophia. Sir, pa-picture tayo dito. Ayan. Doon tayo. Sir, lapit kayo. Ikaw, ma'am. Halika, ma'am. Okay. Dito man, para ano? Yan. Yan. Ayan. 1, 2, 3, perfect. Ah, oo, nakakaano to. Bawal magganito. Kasi nakakamancha. Yes. Yun na yung epekto ng scab niya kasi yung nag-aulan. Ay, Sir Buddy. Ano po? Nagbisaya daw siya kanina, kaya pala hindi ka Manila po. So, follow na sila, sir, no? Ang dami na. Opo. Anong oras naman kukunin ng buyer yan, sir? Siguro sir, mag-loading sila mga 5 or 6 na. Mas marami pa mamaya. Opo. Guys, yan my vlog, guys. Ito, sir, tao na ng buyer. Buyer side na to, sir. Buyer side. Ang tao mo dun hanggang dun sa magdadala lang. Yung mga tao ko dun, sir, yung sinasabi ko kanina na on-call na mga tao yun. Yung mga for hire lang. For hire. So, yung tao ko talaga na nag-spray nito, 10 lang po sila. So, ito sa buyer side na yan. Yung nandun sa dulo, yun yung reject. Reject yun. Opo. Ito yung sinasabi ko. May pupuntahan din yun. Sa ano na yun, sir? Ito padulong, ma'am. Palengke na yun. Palengke. Palengke na yun. Ito yung sabi ko sa'yo kayo, Sir Buddy. Halimbawa, classified yung presyo, hindi mo alam kung saan pupunta yung Saan pupunta. So sila na, sir, yung yung classification na nila yun. Ando na yung mga first class, gano'n na. Halo-halo na. Halo na yun. Andyan na yung pang Manila, andyan na yung pang Iloilo, andyan na yung pang Bicol, kung may outlet sila sa Bicol. Ganun. May
Buddy, may outlet din sa Manila na kahit hindi maganda yung kutis ng balat, basta yung edad niya talaga. Matured. Kukunin din. Oo. Maganda rin sana kung tayo talaga yung mag-direct. Ang problema lang yung contact natin sa Manila. Sa Manila. Pero gusto mo rin. Maganda yung sana, Sir Buddy. Para direct na tayo na yung magbenta doon. Direct na yung mga, kumbaga yung mga suki mo na doon sa Divisoria, yun na yung ano mo. Oo. Ang mahirap kasi dito, sir, pagka yung trust mo na lang kasi, sabi nga, sige, padala ka ng pera, padala kita ng mangga, parang kaliwaan na lang. Pero mahirap yung nagpadala ka ng mangga, wala pang pera. Yun. Yun ang mahirap. Oo. Tapos pupuntahan mo, hindi naman na mahagilap yung tao na kausap mo. Mahirap yung gano'n. Oo. So, dapat, sabi mo, stress masyado. Yung na lang, isang tao na lang yung kausap natin. So, posibleng mas malaki ang kita mo pag sa'yo lahat. Ang problema, ang daming trabaho rin. Yes, sir. Oo. Siyempre, magpo-provide ka ng number one, yung transportation mo, yung truck. May mga tracking service naman dito. Babayad ka sa kanila. Pwede rin yun. Itong mga buyers mo na to, paano mo nakilala, sir? Ano lang yan, sir? Referrals yung iba. Yung iba, matagal mo din na-introduce na sa atin. Tapos, alam mo itong mga buyer din ng mga ganitong first mango, pagka may alam nila na, may manggang ganito, ayan. Sila nga. Talagang, Pupunta makipagkita din sila personal. Katulad nung nakarang araw, may pumunta dito na hindi ko pa siya na-meet. Isang buyer din na malaki yun. Gusto niyang pumasok. Sabi ko, ikinausap ko itong buyer nito. Sabi ko, may papasok. Gusto mo bang hati na lang kayo? Wag lang, sir, sabi niya. Ayaw niya. Kukunin ko lahat yan. Gano'n, So, sige. Kasi gusto ko rin mabilis sana na mapitas na yung mangga kasi alam mo na, nag-overdue na, sabi ko. Yun din ang dyan. Pag nag-overdue na yung mangga, marami nang rated, sir. Pero hindi ka umaabot sa ganun na overdue, yung inaabot ka ng overdue bago ma-harvest. Kasi yung buyer mo. Ang factor kasi dito, sir, gusto mong mabilisan talaga yung kasi yung mga harvester natin, wala namang limit yan. Pag nag-umpisa sila, talagang tuloy-tuloy yan. Minsan nga, pinapa-stop ko yan early in the afternoon. Stop na kayo kasi malaki na yung Harvest. Dami na. Sabi, stop kayo. Kasi talagang mag-reduce yung timbang niya pagka mag-overnight yung mangga. Okay. Kaya sabi ko, stop muna. Yun na ng factor, yung mga tao niya dito, kulang yung mga tao niya Classify. Oo. Kaya, sabi ko, dagdagan mo tao mo. Huwag yung, kung mo na award na sa'yo yung area, gusto mong hanggang... Kung kailan lang niya gusto. Huwag yung ganun. Dapat tignan mo din, i-consider mo din yung weather, sabi ko. Kaya isa din yung, sir, na dapat i-consider yung weather talaga. Mahirap pagka ganito na alauna pa lang ng hapon, 2:00. Ulan na. Ilan lang yung napak nila. Ang idea yan, dapat yan, sir, pagka kukuha ka ng mga 15 tons, nasa mga 35 katao yan. Para makuha talaga yung quota na 15 tons. Parang ang laki niyan, sir. Ganito yun. Yan, Oversize. Sir. Dami oversize. Damage na, wala na. Damage na. Legit na. Yan. Wala na to. Wala na, sir. Legit na yan. Pero pwede pa sa processing to. Kasi ito, pagka ganito yung mangga mo ngayon, ako, talaga maganda sa sa local market yan. Mga 3 piraso, 1 kilo. 3 piraso, 1 kilo. Ito yung regular size ng 5:1. Yan ang 5:1. 5:1. 5 fruit per kilo. Per kilo, ito. Pero yung medyo malaki-laki konti, ito mga 250. Ito yung 4. Yan. Oh. 4 na piraso. 1 kilo.
Thank Yan you na po. yung 113 days na mangga. That's ilang days yan, sir, bago mahinog? Pag ikalburo mo yan, sir, mga 4 na araw yata eh. Pero mas masarap yung hindi kinalburo, di ba? Pwede rin, sir, pero Hindi alam mo pantay kasi, yung sir, hinog. Ano yan, hindi sabay-sabay Hinog. mag-hinog. Hindi. At sa pangalawa, may tinatawag kasi silang post-harvest fungal diseases na maglabas, yung anthracnose. Talagang kusang lalabas talaga yon. Yung mag-iitim-itim na spot. Oo, mag-itim-itim. So, para maiwasan yun, kalburo mo na lang. Oh, I see. Para sa akin, maganda din yun. Pero naano ko dun, yung tito ko noon, kumukuha siya ng dahon ng Madrid cacao. Totoo yun, sir. Nadredi ka. Oh. Oo. At saka yung daon ng akasya. Oo. Nagay mo, Mabilis. mabilis siya manghinog. Baka may ethylene siya, no? Ethylene. Hi, hi, hi. Alright, Sir Dan, na-mention ni Sir Jojo at saka yung mga, di ba, yung mga nagtutour tayo kanina, na-mention yung mga produkto ng Bayer, especially yung Ambition, sir. Ano mo nga, sir, ibigyan mo kami ng short description, ano yung produkto at paano ito nag-work. Isa sa pinakabago produkto ng Bayer, ang Ambition, sir. Ang Ambition is isang biostimulant na gawa sa amino acids, Okay. proteins, at saka sa mga microelements. So, ang main function niya po is to ilabas yung tunay na galing ng halaman. So, every time po na may ilalagay tayo na inputs, whether fertilizers or crop protection, mas mapadali nitong ma-absorb Ma-absorb. ng halaman para makapagbigay ng mas maganda o mas mataas na epekto sa tanim sa lahat na po ng nilagay natin na mga inputs. Ang isa din po is ito po ay lumalaban sa stress. Okay. Lalong-lalo na sa ating mga prutas para makapagbigay po ng again mas ma-maximize na yung full potential ng tanim na at least So, tipong para hindi malaglag, ganyan. May Yes, sir. strength siya na... May strength siya. Tapos lahat po na nilalagay natin na inputs, siyempre ma-absorb ng Ma-absorb halaman niya. at dadalhin niya po sa bunga ng ating mga halaman. And yung may isang produkto pa, sir? Yes, sir. Yung pinakabago din ng Bayer, yung Okay. insecticide, yung Viego Duo. Okay. Ito po ay naglalaman ng dalawang active ingredient. Pinakamabisang active ingredient laban sa hoppers at sa sesame fly. Ang Spirotetramat at Tetraniliprol. As in, bagong-bago ito, sir? Yes po. So, yung Kakalaunch mga- lang po namin last week. Oh, I Dito sa- see. So, dito yung sa mga Davao. may problema sa seed fly for the longest time, ito na yung solution. Yes po. Ito po ang pinakabagong solusyon na ino-offer ng buyers sa ating mga mango contractors and growers. Oo. Sir, may mga naka-harvest na nung gumamit nito. Wala pa po. Wala pa. Currently po, may on trial pa po kami. Oh, I see. Nag-soft launch po kami last week. Internal launch lang po. Okay. And next year, we will be having yung full launch na. Oh, I see. Doon po natin makikita yung mga results ng mga demos namin. Ng demo. And mga samples na Sir, sana makita natin yung Opo, resulta. hope to see you again, sir, para makita Opo. natin yung result ng Viego Duo namin. Yes po. Sir Dan, thank you so much po. Welcome po, welcome. Thank you po. Kasama pa rin natin si Engineer Jojo Valdez. Pero sir, yung totoong pangalan mo medyo mahirap i-pronounce, sir. Josue. Josue. Galing ng Bible yan eh. Biblical. Biblical talaga yun, sir. Opo. Sir, dahil engineer ka, civil. Opo, sige po tayo. So ano po yung mga naunang mga trabaho mo?
Siyempre, noong kagagraduate natin, nagtrabaho tayo ng construction. Mga ilang ano lang yun, nagtrabaho tayo. And then, nagkaasawa. May kaibigan din si Mrs. na negosyanteng taga Cebu. Sabi nung kaibigan niya na, magnegosyo tayo dyan sa Davao, yung Hog and Poultry Feeds. Okay. Doon. Si Mrs. naman, dati yan sa ano yan, Hunter Marketing, ano yan yung distributor ng mga gamot ng mga yung animal health. Yung So, lahat mayroon sa kanila, may chemicals din, mayroon din yung mga veterinary products. Nung nag-asawa na kami, ay nag-resign na si Mrs. Yun, doon na nag-umpisa yung So yun ang unang negosyo niyo? Opo, bali incentives lang kami sa company noon. Provided lahat din boss yung Yun, kami yung nagdala dito sa Davao ng distribution. And then 2009, siyempre doon sa kanila kasi sa Cebu sir, yung parents niya, ang hanap buhay din nila doon sa Cebu is yung pagmamangga din. Kaya medyo nadugtong yun eh. Okay. Opo, so pinapunta dito yung mga brother-in-law ko. Then kami yung nagkapital noon na gano'n. Smooth naman yung takbo. Hanggang nung nagsarili na talaga kami. So yung pagiging kontraktor ng mango farm, nung nag-umpisa kayo sir, gaano kalaki o kaliit ito? Actually sir, nung nag-umpisa kami, mga 50 puno lang muna, yung kaya lang muna ng bulsa na masustain yung chemical. Lahat ng pangangailangan niya. Lahat ng pangangailangan. Lahat ng operational mo. And then, pag napitas na yun, i-spray na naman ng ibang area, gano'n. So, paunti-unti, hanggang nung nakita kong medyo maganda naman yung takbo, ayun, tinuloy-tuloy na. Hanggang ngayon. Magkano kinikita sir nung 50 na puno? Opo. Magkano kinikita noon sir? Noon nung time na yun? Actually, maliliit pa kasi yun sir, yung mga puno na yun. Nasa mga 10 years old pa na yung mga puno na yun. Siguro yung unang kita namin ni Mrs. siguro, nag-knit kami kasi nga, ka-korporasyon ko pa yung mga brother-in-law ko. Siguro kumita kami ng nasa mga 30 each kami doon. Each? Oo, tanggal na lahat yung mga... Ilan kayong magkakasosyo doon sir? Mga 4 po kami. 4? Oo, kasi parang isang share si Mrs. kasi siya yung financier eh. Ako yung sa operation, tapos yung dalawang brother-in-law ko. Okay. Kung ano yung natira doon na profit, yun yung hinati. Divide into 4. Diba? Hinati-hati. Yung time na yun sir, anong taon yun? Way back sir, 2009. 2009. Malaking pera ba yun? Yung time na yun? Happy ka dun sa kinita mo na yun? Actually sir, okay naman para sa akin. Dagdag kita naman yun kasi may ibang negosyo. May ibang negosyo naman si Mrs. na ina-handle. Tapos sabi ko, maganda na yan. At least additional income yan. Pero yun nga, dapat talagang, yung sabi ko, kailangan talaga kung ano yung income mo doon, talagang i-hold mo yun para pang buffer mo for the next operation na naman, next area na naman. So from the very beginning, yung discipline ng pagtatabi ng pang-buffer mo, naka-ano na yun sir, naka-mindset ka na doon talaga. Opo. Kasi iba yung yung mas maganda talaga na anytime na may yung may kailangan ka, may maano ka talaga. May madudukot ka talaga. May madudukot ka talaga. Oo po. May isinuksok, may madudukot. May madudukot. Kailan ka sir kayo ni ma'am nag-decide na mag-solo na kayo? 2010 na sir. 2010. 2010 na. Kaya Okay. sabi ni Mrs. na, sige, mag-solo na lang tayo para So nung nag-solo kayo, paano? Dinoble nyo? Triniple nyo yung operation? Ganon pa rin yun sir. Bari unti-unti rin na pinapalaki namin yung yung area. Siyempre lumalaki din yung capital. Oo. Lumalaki din yung income, gano'n. Kasi yun na yung variation lumalaki. Dapat, sabay. Oo.
Yung nga sabi ko nga, pero yung nga sabi ko na may ups and down din yan eh. Kaya nga sabi ko, out of 10, yung down mo 3, yung 7, okay. So, Ganon talaga, sir. No? May lugi talaga. Meron Hindi po pwedeng all year round. Opo. Ano ka? Opo. Kaya nga sabi ko, walang perfecto dito sa negosyo. Talagang meron din talaga yung down talaga. Pero sir, yung out of 10, sabi mo, 7 nakatayo, 3 nakadapa. Opo. Yung 7 na nakatayo, bawi mo yung 3 nakadapa. Yun sir, bawi mo talaga. Mababawi mo yun. Mababawi mo talaga yun. Babawi mo talaga yun. Kasi yung maraming challenges eh, isa yung weather, yung infestation, presyo, yan. So, yun talaga. Yung presyo, it's something hindi mo makokontrol. Oh, yun talaga sir. Hindi mo talaga Yung peste, Yung gagalingan peste, mo lang. yung, May magagawa ka. Opo. May solusyon pa yun. Pag-manage na. So paano ka nag-decide, sir, na paano kayo nag-decide na ma'am na palakihin nyo ito ng todo? Parang umabot na lang sa punto sir na siyempre marami din yung mga farm owner na baka gusto mo. Lumalapit na sila. Opo. Baka gusto mong yung farm namin, gano'n. Kaya tinitingnan ko rin. Maganda naman, potential naman. Yun. Para makiter yung mga ayun. Talagang nag-agree din ako sa kung okay lang sila sa agreement na ganito yung natin share natin. 75 yung contractor, 25% yung farm owner. Kumusta payag sila doon, sir? Okay naman sir, wala namang problema. At least tuloy-tuloy yung production. Yun naman ang nila. Fair ba yun, sir, yung 75-25? Actually sir, okay yun sa akin. Okay. Kasi minsan kasi may mga source ng tubig na medyo malayo sa area sir. So may area na malaki ang cost mo. Oo. Kasi sa yung crudo pa lang. Oo. Kasi ihahawal mo ngayon, ita-travel mo from source to area. Gagasto pa ng crudo sa truck. So nag-start ka, sir, na 30 na puno. Sir, ilang puno na ngayon today? Ngayon sir, siguro abot na ito ng mga sobra 10,000 trees na ito eh. 10,000 trees. Opo, sa Davao lang. So hindi na ako lumalabas ng Davao City sir. Dito na lang. Oo. Yung Toril area, yung Kalinan area. Kalinan. Oo, palipat-lipat na lang yung mga tao ko. Kasi pag marami naman ako mga kakilala na gustong, yung farm ko doon sa somewhere in South Cotabato or in Davao del Norte. Sabi ko, wala na kasi talo na ako sa transportation yan. Mas maigi na concentrate sa isang lugar. Yes sir, kasi ang kagandahan din kasi yan, pag yung monitoring mo kasi, siyempre hands-on ka sa area sir. Mahirap yung katiwala mo lang sa tao mo. Kasi yung observation ng tao mo saka ikaw, iba eh. Oo, iba. Oo. Iba yung malasakit Opo. na may-ari. Kasi pag pinuntahan mo, let's say critical stage yung bulaklak mo. Tapos yung observation mo, kailangan bukas mag-spray. Tapos yung tao mo, sabi niya, pwede pa to 2 araw, gano'n. Nako, pagka, alam mo, sabi nung taga-ibang chemical company, one false move, talagang wala. Mahirap na habulin. Yun eh. Kasi nagkamali ka lang yan. It's either break even or losing ka dyan. Agad. Oh God. Sir, yung 10,000 trees, that's translate to how many hectares? Hindi natin maano sir ha, kasi yung nga sabi ko kanina. Iba-iba yung laman, no? Opo. Iba-iba But more or less, for the purposes ng guide lang. Sabihin mo lang na nasa mga 80 to 90 hectares. Gano'n. Paano mo minamanage o pinupuntahan? Kasi sabi mo, kailangan nakikita mo. Paano mo pinupuntahan yung 90 hectares, sir? Kasi ganito yun, sir, hinahati ko yung isang taon. Yung halimbawa yung 5,000 o 4 to 5,000 trees. Trees. Oo. Hinahati ko yan. Itong first and second quarter, ito yung i-sprayhan natin. Yung 5,000. Yes po. Yung another 5,000 naman, ito naman yung Third and fourth. Yeah po. I-rehab natin yan para sa third and fourth. So, yun, yung kagandahan kasi dito sa Davao, yung
yung whole year round yung operation. Yeah. Parang whole year din yung production. Yes, sir. But still, that half is 5,000 trees. That's translate to 40 hectares. Yun, oo. Still, sir, challenge yun. Paano mo pupuntahan lahat yung 40 hectares? Yes, sir. Talagang yun, nandun na yung time management. Time management. Opo. Nandun na yung scheduling ng spray mo. Huwag mo naman sabay-sabayin yung 40 hectares na pabungahin lahat yun. So, may stage yun. Weekly. Opo. Itong area na ito, mga, 7 hectares, halimbawa, sprayhan nyo yan. Tapos, kasi naka-schedule na kasi yan. So, time na naglabas na yung kanyang bulaklak, o pwede ka naman mag-spray na ng another area na naman. So, gawin mong stage by stage. Stages yung, sila. Opo. Para, Yun din yung kaya tuloy-tuloy nag-harvest ka rin. Opo, yun. Ganon yung doon. Hindi mo pwedeng sabay-sabayin yan kasi isang i-consider mo dyan yung weather eh. Kasi itong mangga naman kasi sir, hindi naman sabi na tuloy-tuloy everyday nag-spray ka sa isang area. Kasi yung induction mo, yung first day of induction mo, after 4 days, magpa-follow up ka, induce ka ulit. So, after 10 to 12 days, diyan ka naman mag-i-spray ng insecticide. So, may gap yun. So, pwede mo yun, yung gap niya ng 4 to 12 days, pwede mo gamitin sa ibang area yun. Kung gusto mong sundan kagad ng isang area pa, or dalawang area, o tatlo, gano'n. Oo. Pero, pag makita mo malaki yung area, huwag ka na lang mag-spray muna. Hintayin mo muna na lumabas yung bulaklak, maka-spray ka ng insecticide. Then move. Then move to another area. Ganon. Ganon. Para ma-manage mo yung Opo. Mabuti na lang si Mrs. Sabi niya, wag mo lang intindihin yung ganyan na may losing. Ganon. Okay. Part talaga ng business yan. Okay. Oo. So, yun yung mga, minsan, kita mo naman, sabi niya, kailangan yung operation mo, kaya nga yung buffer mo, importante yun. Na hindi yung mangga dyan na hinaharvest mo, yun ang ibayad mo. Kumbaga, kailangan may nakatabi talaga. Nakatabi talaga na pagka yung pangbayad mo doon sa mga, kahit na 90 days yung binigay sa iyo ng mga supplier. Pero meron ka. Meron ka naka-ready. Naka-ready. In the event nakakakailanganin mo. Hindi yung hina-harvest mo talaga yun yung ipangbaba. Hindi, mahirap yung ganun. Mahirap yun. Kasi hindi mo pa kontrolado yan Yun. Kasi yung presyo, hindi mo pa alam. Kahit na sabihin mo, marami kang harvestable na mangga, tapos hindi mo pa alam yung presyo eh. Opo. Mahirap yun. So, sir, ano ba yung sabi mo yung mga losses, no? Opo. Sa tansya mo, ilang percent yan, yung losses mo? All kind of losses yan. From the management, to the harvest, to bagsak ng presyo. Ilang percent yan, yung mga more or less mga losses na yan? Siguro sir, kung titingnan mo sa the whole, siguro nasa mga 20 to 25% yung malulos mo doon eh. So, malaki rin. Siyempre, medyo masakit din. Kasi, pira din yun, sir. Or supposedly, kita yun. Kita. Masakit din yun. Minsan, sabi ko, kasi gano'n lang. Hayaan mo na, yun talaga, wala tayong magawa dyan. Kumusta ka naman, sir? Kayo ni Mrs., yung pamilya nyo? Okay naman sir, wala namang problema. Maganda naman yung kasi nga sabi ko, sa mga bata na provide din natin yung kailangan nila. Lumalaki sila, lumalaki din gasto. Yung ang panganay, sabi ko, dapat ikaw na magpaaral ng sarili mo. Siya yung kumukuha ng law? Opo. Din yung pangalawa, ito, kasama namin yung pangalawa. Yung pangalawa nyo, siya yung tinitrain nyo dito? Oo, ititrain ko yung pangalawa. And then, yung nagpatayo si Mrs. ng apartment, at least yung kita doon. Sabi ko, nag-graduate ka naman. At least additional yan na income. And then may water refilling naman yan na pwede mo namang i-manage yan, palakihin kung gusto mo. Pero kung dumating talaga sa punto na gusto mo rin mag-farm, pwede rin.
So lahat ng businesses ini-expose niyo siya. Opo. Ilan ba anak niyo, sir? 3 sila, sir. Yung bunso, Yung babae, yung bunso nag-aaral Bata pa. Oo, 3rd year college pa yung babae. Kaya sabi ko, sige, mag-aral kayo. Kasi nung kami, mahirap yung alam mo na. Oo. mahirap din ba yung pamilya niyo nung araw? Ay, ano talaga, sir. Kasi, siyempre, alam mo naman yung pagsasaka, yung mga parents natin. Alam mo naman yan. So, talagang namulat din tayo sa mga trabahong bukid talaga. Opo. Yung mga kapatid ko nung nag-aral na ako ng college, sila yung tumutulong. O yung eldest namin. At saka yung pangatlo namin, ayan, tumutulong. Yung pang-apat namin pa na. Pang ilang ka ba, sir? Ako yung bunso, sir. Bunso, pang-lima? Pang-lima. Oo. Kasi yung mga kapatid, yung eldest namin, may business yung veterinary company. Nung umpisa, medyo nung nag-boom na yung kanyang business. Timing din ng pag-college ko. Sabi nung pangatlo, sabi niya, maswerte yung bunsong kapatid kasi siya yung natulungan ni kuya. Sabi yung eldest namin, pupunta ka dito. Ano bang pakay mo? Mag-aral ka talaga. Yung mag-aral talaga ang pinunta mo dito, dapat mag-aral ka. Sabi Saan ka niya. ba nag-aaral? Doon Maynila? Sa Jensan, sir. Jensan? Kasi Jensan ako pinanganak eh. Pero, Sir Buddy, way back na 1981, nag-migrate yung father ko ng Surigao del Sur. Siya doon, naghanap ng rice field. Yung nahanap niyang rice field naman, sabi ko, ano ba itong rice field ito? Ano ba itong lupa na ito? Kasi yung lupa na nabili ni father, may mga forest pa na, may mga kahoy-kahoy pa, yun, talagang, Inano pa yan? Dinevelop pa yan? dinevelop pa. Kaya doon din ako na, nasanay sa pag, talaga ng sakahan. Kaya nga noong 1988, sabi ng father ko, huwag ka mag-stop ko na muna mag-aral sa kolehiyo, huwag ka muna magtuloy kasi wala tayong pera. So, sige, nag-stop ako ng 1 year. Pagka 1989, ay kinausap ko yung kuya ko. Sabi ko, kuya, baka sige, punta ka ng Jensan. Pumunta ko Jensan. Pagdating doon, sabi naman ni kuya, yung pinunta mo rito mag-aral. Opo, sige, suportaran kita hanggang kaya ko, sabi ng kuya ko. Basta mag-aral ka talaga. Pagka makita kitang hindi aral yung pinunta mo ito, umuwi ka na lang. Kasi sayang yung gasto. Kaya tinuloy-tuloy ko rin yung pag-aaral. Hanggang nung nag 4th year college na ako, lumipat na ako ng Davao. Davao na. Dito sa University of Mindanao. Nag-shift ako from mechanical to civil engineering. Yan. So, nag-graduate ako ng 1996. 96? Oo, sa civil. Parang alayo. Kasi, 80. Kasi yung 88 ako nag-graduate ng 88 ako nag-graduate ng high school. 87, 88 ako nag-stop, 89 ako nag-first year. College, So, 89, 90, 91, 92, 94. Sana kasi 5 years yung engineering. Hindi na credit yung mga subjects ko sa mechanical. Ulit. So bumalik ako ng 3rd year. Yun, kaya 95 ako nag-graduate. So, ayun. So, 97 ako pumasa ng board exam. So, nagtrabaho ng construction. And then, ayun, dumating naman yung panahon na mag-settle down na. Ayun. Ito, sir, pagmamangga, ito yung the best business mo. Opo, sir. Yung sabi ko, naging passion ko na yung nakita ko ng potential niya. Maganda naman. Kaya tinuloy-tuloy na. Maganda naman yung kita. Basta magtiyaga ka lang. Pero matagal, 10 years yung inabot din bago mo naabot to, sir, no? More than, no? Opo, sir. Kasi nag-umpisa kami ng 2010.
Siguro natikman ko na yung boom talaga niya is dito na sa 2015. 15 years. No. Ano 2010. lang, mga 5 years na 5 siya. years. Oh, 2010 eh. So dito ko na natikman yung boom talaga niya ng 2015, 16, 17. Maganda yung kita noon, sir, kasi konti lang yung cost of production mo. Malaki yung volume ng produce mo. Oo, na-produce. Oo. Kasi may taon noon na nag-produce ako ng umabot ng 800 tons. Wow. Oo. Tapos yung presyo noon, Maganda rin. pag yung presyo nasa mga 35-40 na nung araw, sir, maganda na yan. Oo, talagang na yan, kung ngayon, kung basihan mo, nasa mga 100 na per kilo. Parang gano'n. Yun ang presyo ngayon. Oo. Kasi noon, yung presyo na 35, ay, madalang yan, sir. Oo. So may sir, dumating yung punto na parang may jackpot ka. Oo. Doon mo tinabilat yung pera mo. Talagang, yung sabi ko, yun ang talagang, si Mrs. Bang, talagang magaling din mo humawak ng pera yan eh. Kaya, sabi ng isang, may-ari ng farm na Chinese din, si Mrs. Chan. Sabi niya, talagang pinagtagpo kayo ng Panginoon. Match. Kasi yung Mrs. mo, magaling humawak ng pera. Pero sir, nung nadali mo na yung jackpot, no, after 5 years, yung year 1 to year 4, ini-expect mo ba na darating yung year 5 na jackpot ka? Ay, wala, sir. Wala. Hindi mo naisip. Hindi ko na-expect yun. Hindi ko naisip yun. Kasi that time, nung nag-attend kami ng Mango Congress sa Lawag, doon sa Ilocos Norte, yun, sir, tumawag yung na sabi nila parang short ang supply yung calcium nitrate kasi yun isang ginagamit namin na pang-spray sa mangga, sir. Para pabulaklak. Pabulaklak. Opo. Sabi nung si Mrs. yata yung tumawag, parang short yung supply ng calcium nitrate. Tinawagan ko yung kumpare ko sa Tagum, Double Del Norte, na distributor din ng mga farm supply, Sabi ko, pare, may stock ka ba dyan? So, mayroon, sabi niya. Sabi ko kay Mrs. Mo na yun, i-order mo na yun sa kanya, mga 200 bags yun. So, yung ginawa ko, sir, pag uwi ko galing ng Luzon, yun, talagang full operation talaga. Ay, na-timing, sir, na yung nakuha kong 200 bags, na-spray ko yun sa medyo maraming area. Doon pumutok. Oo. Sabi ko, So kaya mataas ang presyo kasi kulang sa supply. Kulang sa supply. Hindi lahat ng mga kasamahan natin sa industry, naka-spray sila. Opo. So doon pumutok. Sabi ko, nung harvest na, sabi ko, magandang presyo. Ayun, sunod-sunod yung harvest ko noon. Tapos yung isang buyer ko na pangplanta talaga yung kanyang parang din siya, na-amaze din siya kasi yung sabi ko, mga almost 800 tons yung nabigay kong production talaga the whole year. So maganda. Kaya, ayun, 2015, 16, 17. Yung 2017 naman, maganda rin yung presyo at saka production. Ayun, sabi ko. Nangarap din tayo na, sabi ni Mrs. Magpatayo din tayo ng bahay. Kasi yun, doon na yung katas doon. Yun na yan. So ano yun, sir? You consider that swerte or yung information na nakuha mo ay mabilis kang mag-react? Yes, sir. Doon sa information na nakuha ko, na talagang nakita ko doon na baka pagdating ng sabi ko, baka kukunti lang yung production ngayong umaksyon ka kaagad. Umaksyon ako kaagad. Oo. Maganda naman yung support ng mga supplier ng chemicals. Wala namang limit. Kasi nga kinausap ko sila personally na pwede bang huwag nyo akong limitahan ng credit limit ko para tuloy-tuloy yung operation ko. So, maganda naman yung outcome noon, sir. So, sila Bayer po, kailan pumasok sa picture naman? At anong mga naitulong nila sa inyo? Si Bayer naman, sir, since nung nag-start ako, nandyan na sila eh. Andyan na sila. Kasi yung Bayer kasi, sir,
ano ba ito, matagal na kasi itong chemical company na ito. Oo. Oo. Talagang nandyan na sila. So, ang kagandahan din sa kanila, sir, kasi yung may mga technology din na ini-introduce nila, Oo. ina-adapt din natin. Opo. So, yung maganda yung ganun eh. Yung bang, yung sabi ko, yung pinag-aralan nila ng ilang taon sa college, tapos I-share lang sa'yo. ituturo lang nila ng 2 oras o 1 araw. Oo. So, sabi ko, maganda ito. Huwag natin silang i-neglect or parang hindi natin silang bigyang pansin. Oo. Mahirap din. Technology yan eh. Kailangan i-adapt mo talaga yung technology. Sir, sa industry, ilang percent nung prutas na no, na mangga no, ilang percent ang nanggagaling sa Mindanao, ilang percent ang Luzon at Visayas? Sa dita nila, sir, mas marami daw ang Luzon. Marami ang Luzon. Opo, kasi titingnan mo doon sa parang ang Luzon yata is nasa mga 60% yata. Ang Mindanao parang nasa 25% lang yata eh. Okay. O ganun. Or, Okay. Oo. Kaya nagtataka kami sa data ng DE, bakit ang data nila dito sa Davao, ang Davao daw, Davao region is nag-provide lang daw ng 75 tons a year. Sabi ko, saan ba sila kumuha ng data na ganyan? Aha. Oo, hindi nila alam na yung 75 tons. Sa'yo lang yun, kulang pa. Baka isang tao lang yung Kaya nga sabi ko, kaya pa lang hindi sila parang mayroon naman silang monitoring team ang DE. In fairness naman sa kanila. Okay. Pero parang hindi pa rin namin na-feel yung tulong ng galing ng DE. Ganon. Kaya, Kasi baka dahil mali yung data. yung baka nga, isa din yun eh. Okay. Oo. Sir, dahil of the percentage no, ng mango produce from Mindanao, sabihin na natin yun, 25-30%? Mga ganon, sir. Oo. Ikaw yung biggest dito sa Mindanao. Meron din, sir. Marami din kami dito. Marami kayo, pero ikaw yung biggest. Marami din kami dito. Maraming big. Okay. Marami din kami dito. Opo. Okay. Sir, ano pong advice mo doon sa kapwa mo na nagmamangga para yung success mo makuha rin nila? Well, yun. Time management, yung accounting talagang accounting talaga, sir. Yeah. Time management, accounting, talagang magtandem yung dalawa na yun. Plus yung buffer mo, buffer money mo na naka-reserve. Opo, importante po yun. Kasi yun nga, pag hindi mo talaga i-manage kahit anong negosyo, pag hindi mo i-manage ng maayos, wala talagang mangyari. Yeah. So, importante talaga yun. Kasi yung oras na yun, hindi na yung babalik, sir eh. Kung Tapos ano talaga yung dumaan, wala na. Hindi mo na mababalik. Hindi mo na talaga mababalik yun. Oo. Sir, yung mga baguhan or mga meron pa ba silang lulugaran sa industriya na to? Mayroon naman, sir, kasi actually yung mga baguhan, very aggressive yan. Aha. Oo, yung mga nag-i-spray lang ng mga 20 puno, 10 puno. Aha. Mayroon din yan. Minsan sila din yung dumajakpat ng presyo. Kaya nainggan nyo din. So, malaki, maliit, may jackpot. May jackpot. Mhm. Kaso lang yung sustainable doon, sir eh. Yun, yung iba. Yung puhunan. Oo, yung hindi puhunan. na kasi yung nga sabi ko, sir eh, nakakumita ng malaki, siyempre naingganyo. Nakita yung magandang makintab na Ford doon na naka-parking, binili Kinash. doon. Oo, kinash doon. Wala nang buffer, sir. Wala nang buffer. Utang ulit. Tapos nung kalaunan, wala na. May challenge na dumating. Yung 1 taon lang yata na drive yung sasakyang bago pagka yung sunod Nahila na. wala na binenta na ulit. So yun yung mahirap. Talagang kailangan pag bumili ka ng isang bagay, yung bagang sabihin mo na extra money na yun eh. Yeah. Oo, yung hindi mo na talaga kumbaga na extra na yun, hindi mo na pwede siyang galawin. Maliban doon sa buffer mo. Yeah. Opo, yun ang maganda doon na yung accounting nandoon. Oo.
Kaya mahirap yung tira ka ng tira, tapos hindi mo naman namamanis, yun ang mahirap. So yung paglaki mo, katumbas niya ng paglaki rin dapat ng pera mo na nakatabi, pang-suporta mo sa Yes, yun talaga, sir. Importante talaga yun. Kasi hindi mo hawak lahat ang panahon, sir. Talagang hindi mo talaga hawak talaga. Lalo na itong ganitong panahon, sir. Di ba kanina mainit? No? Oo, ngayon umulan na. Umulan na. Tapos ngayon may bulaklak ang nagpo-full bloom. Yung namumukadkad. Oo. Iyon naman, Yari na yan. Yun naman ang critical stage niya. Ngayon, kung sinunod-sunod mo yung area mo, tapos ito, kailangan isprayhan mo na bukas kasi dyan na umatake yung punggos, sir. Yung mga anthracnose, number 1 yan. Taka ka na lang, yung bulaklak mo, mag-ano na yan, yung mag-itim na siya. Kasi inatake na ng punggos. Kailangan, bukas, spray tayo kasi umulan. Ganon. Yun yung mga management talaga. Yeah. Talaga yun. Nandun talaga yung management talaga. Hindi mo talaga pwedeng isit aside yan. Kung ano talaga yung kailangan gawin mo na on the spot. Sir Jojo, thank you so much. Ang dami namin natutunan, no, from seasoned mango grower na shinare lahat yung nalalaman niya. Opo. At salamat din, Sir Buddy, lalo na sa agribusiness na nakadalo kayo dito sa amin. Opo. At least may share nyo din sa mga ibang kapwa natin nagmamangka. Lalo na sa agribusiness, sa mango business. At least ma-encourage din sila na nandito pala sa farming yung pera. Yes. Opo. Nandito yung yung pera sa farming talaga. Magtiyaga ka lang, hintay ka lang. Gawin mo lang kung ano yung dapat. Yung magbunga talaga yan. Magbubunga talaga. Ayun, sir. Opo. Sir, thank you so much po. Salamat talaga, Sir Buddy. Salamat. Yan, sir. Thank Malakas you. na ulan. Talagang tayo. Develop your pangalawa kong anak, sir. Yung dalawa sa bahay. Sana next time. Okay, bye. Ingat. Yan po yung lunch nila, nag-harvest. Ayan. Anong luto mo, ate? Caldereta na chicken. Okay. Thank you. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.